Magandang araw mga bata! Tayo ngayon ay nasa ikalimang linggo ng unang markahan. Sa linggong ito, tatalakayin natin ang Kongreso ng Malulus. Ito ay inyong guro, si Ginang Christy R. de la Cruz. Para sa kasanayan natin ng pampagkatuto sa linggong ito, napapahalagahan ang deklarasyon ng kasarinlan ng Pilipinas at ang pagkatatag ng unang republika. Pagmasdan niyong mabuti ang larawan ng mga bata. Ang larawang yan ay kuha noong panahon ng Espanyol. Ito ay isang simbahan sa Malulus, Bulacan. Tawag dyan ay Baraswain Church. Sa Pambasa Asembleya, dito nagtipon-tipon ang mga nahalal na kinatawan ng unang republika ng Pilipinas. Pag sinasabi nating kinatawan, ito yung mga mambabatas. Dito, ginanap sa simbahan ng Baraswain sa lungsod ng Bulacan ang unang pambansang asembleya. Ito rin ay kilala sa tawag na Konstitusyon ng Malulus. Ang lahat ng pagpupulong na may kinalaman sa pagpapasya ay ginaganap sa Katedral ng Malulus. Wala pa tayong tinatawag noon na Congressional House na tinatawag na ngayon na makikita natin ngayon sa batasan sa Quezon City. Ang Pangulo noon ay si Pangulong Emilio Aguinaldo. Siya ang namumuno sa sangay ng ehekutibo. Pag sinabi natin sangay ng ehekutibo, ito ay pinamumunuan ng ating Pangulo ng Pilipinas kasama ng kanyang mga gabinete. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, tayo muna ay magbabalik-aral sa ating mga nakaraang aralin at tandaan niyo muli ang mga mahalagang tao sa ating aralin. Matapos ang pagpapahayag ng kasarinlan ng Pilipinas mula sa Espanya noong ika-12 ng Hunyo, 1898. Sa ngayon ito ang tinatawag nating Independence Day kung saan ipinagdiriwang natin ito sa pamagitan ng pagtaas ng ating pambansang watawat bilang paggunita sa kalayaan natin sa kamay ng mga Espanyol. Dito, ang pagbabago mula sa pamalang diktatorya tungo naman sa pamalang revolusyonaryo noong ika-23 ng Hunyo 1898. Isinagawa ang halalan ng Kongreso ng Malulus sa pagitan ng ika-23 ng Hunyo at ika-10 ng Setyembre 1898. Noong ika-15 ng Setyembre 1898, nagpulong ang Revolusyonaryong Kongreso sa simbahan ng Baraswain sa Malulus, kung saan Pangulo si Pedro Paterno, kalihim ng Katarungan si Gregorio S. Araneta, at Felipe Buencamino, kalihim ng Pampublikong Paggawa. Mga bata, yan sila ang mga pinuno noon sa kinatawan o ng asembleya. Noong ika-29 ng Setyembre 1898, pinagtibay ang pagpapahayag ng kasarinlan ng Hunyo 12, 1898. Pagkatapos nito, nagpasya ang Kongreso na bumuo na ng saligang batas. Ito yung kauna-unahang saligang batas mayroon tayo sa Pilipinas magmula nung nasa ilalim pa ng pamamahala ng mga Espanyol. Ngunit ito ay tinutulan ni Apolinario Mabini, punong ministro ng pamahalang revolusyonaryo o Pangulo ng Kongreso ng Pamahalaan. Ang nabuong konstitusyon ng Malulus ay pinagtibay noong ika-29 ng Nobyembre 1898 at nilagdaan bilang batas noong ika-23 ng Disyembre. Inaprubahan ito noong ika-20 ng Enero 1899 at pinahintulutan na ni Pangulong Emilio Aguinaldo noong ika-21 ng Enero
1879 at ipinatupad na ito ng tuluyan noong ika-22 ng Enero 1879. Ibig sabihin, mayroon ng sariling batas o saligang batas ang ating bansa na siya ngayong susundin lamang ng mga Pilipino at hindi na papansinin ang anumang batas na nais ipatupad ng mga Espanyol sa ating mga ninuno. Sa saligang batas na nabuo, dito napapaloob sa mga dokumentong ito na ang mga mamamayan ng Pilipinas ay may natatanging soberanya. Pag sinabi nating soberanya mga bata, ito na ay tuluyang kalayaan o bilang isang malayang bansa na may sariling pinuno, may namamahala, at may saligang batas na ipinapatupad para sa mamamayan ng bansa. Ipinapahayag sa saligang batas na to ang mga karapatan gaya ng karapatang pantao, ang paghiwalay ng simbahan at estado, at maaring magpatawag sa pagbuo ng asembleya ng mga kinatawan o pambansang asembleya na siyang gaganap bilang sangay ng lehislatibo. Kanina, ang ehekutibo ay pinamumunuan ng Pangulo ng Bansa. Ang lehislatibo naman ay binubuo ito ng iba't ibang kinatawan mula sa iba't ibang bahagi o probinsya ng bansa. Tinatawag natin ito ngayong mga congressman. Diba? Dito sa ating lungsod, ang ating congressman dito sa unang distrito ay si Congressman Eric Olivares. At sa ikalawang distrito naman, ang ating congresswoman doon ay si Joy Tambunting. Sila ang gumagawa ng mga batas para sa ating bansa. Tingnan ko nga kung naalala ninyo ang inyong aralin sa nakaraang mga module, maaari nyo muli iyong tignan para makita ninyo ang mga larawang ito na tinutukoy. Ngayon, kumuha kayo ng inyong sagutang papel. Lagyan ito ng bilang 1 hanggang 5. Ito lamang ay pagbabalik-aral mga bata. Ano ang inyong gagawin? Kilalanin ang mga tao na naging bahagi ng Kongreso ng Malulos. Piliin ang letra ng katumbas na larawan. Sabihin, letra lamang ang inyong isasagot sa inyong sagutang papel. Mula sa hanay B, ito ay larawan ng mga tao. Itatambal niyo ito sa hanay A. Gaya halimbawa sa una, si Pedro Paterno, saan ang kanyang larawan dyan sa hanay B? Ganon din sa ikalawa, si Gregorio Araneta. Sa pangatlo, si Emilio Aguinaldo. Pang-apat, saan dyan si Apolinario Mabini, at ganon din sa panglima, si Felipe Buencamino. Handa na bang sumagot? Maaari nyo muling stop o balikan ang video na to. Bago ako magsisimula mga bata, sa araling ito, unawain at basahin natin ang ating aralin. Tandaan ninyo ang mga mahalagang tao na aking babanggitin, mga lugar o puok na aking babanggitin, mga petsa na aking babanggitin, at mga mahalagang salita na napapaloob sa unawaing ito. Handa na ba kayo makinig? Sa Kawit, Cavite, sa pagigitan ng ika-4 at ika-5 ng hapon sa tahanan ni Pangulong Emilio Aguinaldo. Kung kayo ay napunta doon, makikita nyo pa rin ang tahanan ni Pangulong Emilio Aguinaldo. Ito ay nalagaan nila dahil sa kahalagahan ng ating kasaysayan. Dito itinaas at ipinahayag ang bandila ng Pilipinas at pinahayag ang kalayaan natin mula sa pamahalang Espanyol. Dito ipinakita ang pagwawagayway ng bandila ng Pilipinas na simbolo ng ating kalayaan. Kaya tingnan niyo mga bata kung gaano kahalaga ang ating watawat. Yan ay isang malagang simbolo na tayo ay isang bansa, bansang Pilipinas, na kung saan
man tayo pumunta at sino mang dayuhan ang makakita ng ating watawat, makikita at makikilala nila na tayo ay mga Pilipino. Ang naunang pangyayari bago sa pagtaas ng watawat at pagpapahayag ng ating kalayaan, pinag-utos ni Pangulong Emilio Aguinaldo na gumawa ng bandila ng Pilipinas. Ang gumawa nito ay tatlong kababaihan na sina Marcela Agoncillo, Lorenza Agoncillo at Delfina Herbosa, na gagawin nila ito sa bansa ng Hong Kong. Kasabay din ito ay ang pagsulat naman ng Marcha Filipina Magdalo o Lupang Hinirang. Tandaan niyo mabuti, ang pamagat ng ating dating pambansang awit ay Marcha Filipina Magdalo na ngayon ay Lupang Hinirang. Sino ang naglapat ng titik nito? Ito ay walang iba kundi si Julian Felipe, at itinugtog naman ito ng bandang San Francisco de Malabon. Ang dokumento ng pagpapahayag ng kasarinlan ay sinulat at binasa naman ni Ambrosio Renzares Bautista sa wikang Espanyol. Itinahayag ito saksi ang 78 katao, kabilang ang isang opisyal ng hukbong Amerikano na si G.L.M. Johnson. Siya ay isang mamamayang Amerikano at koronel ng artilera ng mga Amerikano. Sa kabila nito, Agosto 1 o 1878 lamang tuluyang itinahayag ang kasarinlan ng bansa, kung saan maraming bayan ana ang nabuo. Si Apolinario Mabini ang siyang tumutol sa orihinal na pagpapahayag ng kasarinlan ng bansa. Anya, ang Pilipinas ay inilagay pa rin sa proteksyon lamang ng Estados Unidos. Binanggit ko sa inyo kanina na tandaan ninyo ang mga mahalagang pangalan o tauhan sa ating unawain, ganun din ang petsa at mga lugar. Ngayon, kumuha kayo ng inyong papel muli, lagyan ng bilang 1 hanggang 10, dahil sasagutin nyo gamit ang letra sa inyong mababasa ngayon. Anong gagawin ninyo? Piliin sa loob ng kahon. Ang kahon na yan ay may kulay dilaw. Ito ay may kinalaman sa pagpapahayag ng kasarinlan ng Pilipinas. Yan yung mga mahalagang taong binanggit sa ating binasa kanina. Isulat ang letra ng tamang sagot, sapat lang. Ang mga katanungan ay mababasa ninyo sa puting kahon naman, kung saan ito ang napapaloob rin sa ating binasa kanina. Handa na ba kayong sumagot, mga bata? Muli, kung hindi nyo maunawaan ang mga katanungan, bumalik lamang kayo sa ating aralin kanina. Lalo nating subukin ang inyong kaalaman. Pagmasdan nyo mabuti ang mga larawan. Ang bawat larawan ay may nakapailalim na mga salita o pangungusap, kung saan lahat ang mga yan ay ating nadaanan sa unawain natin. Ano lamang inyong gagawin? Siyempre, kukuha na naman kayo ng inyong lapis o ballpen at inyong sagutang papel. Idudugtong lamang ninyo ito. Sa bawat larawan, mayroong mga pangungusap na nandyan. Isaayos ang pagkasunod-sunod ng mga larawan ng pangyayari sa pagtakda ng kasarinlan ng Pilipinas gamit ang bilang 1 hanggang 5. So, ang gagawin ninyo, isulat yung pangalan ng unang larawan. Halimbawa, pagbasa sa dokumento ng kalayaan. Pangalawa, pagwawagayway ng bandila ng Pilipinas. Ikatlong larawan, session sa Kongreso ng Malulos. Pang-apat, pinasinayaan ng Republika ng Pilipinas. At ang 5, pagkatatag ng Kongreso ng Malulos. Isulat ninyo yan pababa, pagkatapos sa gilid niyan, lagyan nyo ng patlang. At diyan nyo ngayon lagyan ng 1 hanggang 5 ayon sa pagkasunod-sunod ng pangyayari sa binasa natin kanina sa unawain natin.
Para sasuriin natin, ang pamagat nito ay boto mo, boto ko. Ang gagawin natin, magsulat ulit kayo dyan ng bilang 1 hanggang 10 sa inyong sagutang papel. Paano nyo sasagutan? Ang bawat pangungusap, kung ito ay tama, ayon sa ipinahayag nito sa ating unawain kanina, lagyan nyo ng plus sign. Kapag hindi naman tama o mali ito, hindi ito yung nilalaman sa unawain natin, lagyan nyo ng minus sign. Napakadali lamang. Kung hindi nyo natatandaan o hindi nyo naunawaan ang bawat pangungusap, bumalik muna kayo doon sa unahan ng ating video. Naintindihan ba mga bata? Ulit, ang sagot lamang ay plus at minus. Hindi nyo na kailangang isulat ang mga pangungusap na yan. Sagot po lamang sa inyong sagutang papel. Sa bahaging ito, mga bata, ng tayain natin. Kumuha na kayo ng isang bukod na coupon band o intermediate pad o yellow pad kung saan kayo ngayon sasagot. Una, sulatan ninyo ng Module 5. Unang markahan. Huwag kalimutang isulat ang inyong pangalan, ganoon din ang inyong baitang at inyong section. Lagyan ng bilang 1 hanggang 10 dahil ito ay ipapasa ninyo kasabay ng inyong likhain. Para sa unang katanungan, isulat lamang ang letra. Inuulit ko, hiwalay na papel dahil ipapasa nyo ito sa saulian ng module. Unang tanong, saang lugar ginanap ang unang kumbensyong konstitusyonal ng Pilipinas? A. Malolos, Bulacan. B. Kawit, Cavite. C. Tondo, Manila. D. Caloocan. Ulitin ko, saang lugar ginanap ang unang kumbensyong konstitusyonal ng Pilipinas? A. Malolos, Bulacan. B. Kawit, Cavite. C. Tondo, Manila. D. Caloocan. Sulat na ang letra ng tamang sagot sa inyong papel. Ikalawa, anong sangay ng pamahalaan ang pinamunuan ni Pangulong Emilio Aguinaldo ayon sa Konstitusyong Malulong? A. Ehekutibo. B. Lehislatura. C. Judisyal. D. Militar. Anong sangay ng pamahalaan ang pinamumunuan ni Pangulong Emilio Aguinaldo ayon sa Konstitusyon Malulong? A. Ehekutibo. B. Lehislatura. C. Judisyal. D. Militar. Isulat ang letra ng tamang sagot na inyong napili sa inyong sagutang papel. Sa ikatlong tanong, saan binasa ni Ambrosio Reanizares Bautista ang dokumento ng kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1978? A. Naik, Cavite. B. Kawit, Cavite. C. Binakayan, Cavite. D. Maragondon, Cavite. Saan binasa ni Ambrosio Reanizares Bautista ang dokumento ng kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1878? A. Naik, Cavite. B. Kawit, Cavite. C. Binakayan, Cavite. D. Maragondon, Cavite. Ikaapat, sino ang nahalal na Pangulo ng Kumbensyong Konstitusyonal ng Malolos? Sino ang nahalal na Pangulo ng Kumbensyong Konstitusyonal ng Malolos? A. Pedro Paterno. B. Gregorio Araneta. C. Apolinario Mabini. D. Ambrosio Reanizares Bautista. Ikalima, sino ang tagapayong pampolitika ni Pangulong Emilio Aguinaldo? A. Andres Bonifacio. B. Pedro Paterno. C. Julian Felipe. D. Ambrosio Reanizares Bautista. Para sa ikalimang tanong muli, sino ang tagapayong pampolitika ni Pangulong Emilio Aguinaldo?
A. Andres Bonifacio, B. Pedro Paterno, C. Julian Felipe, D. Ambrosio Rianzares Bautista. Ika-6. Ang pagkakabuo ng Kumbensyong Konstitusyonal ng Malolos ang nagpatibay ng kalayaan ng bansa. Ang pagkabuo ng Kumbensyong Konstitusyonal ng Malolos ang nagpatibay ng kalayaan ng bansa. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang? Ang hindi kabilang sa mga hangarin ng Konstitusyong Malolos. A. Kilalanin ng ibang bansa ang unang Republika ng Pilipinas. B. Bigyang pansin ang kahirapan sa bawat bahagi ng bansa. C. Magkaroon ng sapat na kapangyarihan ang bansa na makapagsarili. D. Mabigyan ng sariling soberanya ang bansa sa pagpapatupad ng batas. Muli, isulat lamang ang letra ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. Bakit tumutol sa orihinal ng Proklamasyon ng Kalayaan ng Pilipinas si Apolinario Mabini? A. Hindi pa handa ang bansa sa kalayaan. B. Walang sapat na salapi ang bansa sa pagpatakbo ng bansa. C. Ang Pilipinas ay pinasa ilalim ng proteksyon ng Estados Unidos. Letter D. Maraming Pilipino ang hindi pa pabor sa pagpapahayag ng kasarinlan. Muli, bakit tumutol sa orihinal ng Proklamasyon ng Kalayaan ng Pilipinas si Apolinario Mabini? A. Hindi pa handa ang bansa sa kalayaan. B. Walang sapat na salapi ang bansa sa pagpapatakbo ng bansa. C. Ang Pilipinas ay pinasa ilalim ng proteksyon ng Estados Unidos. Letter D. Maraming Pilipino ang hindi pabor sa pagpapahayag ng kasarinlan. Para sa ika-8 tanong, ang unang Republika ng Malolos noong Enero 23, 1878 ay pinasinayaan sa Malolos, Bulacan. Ano ang pangunahing layunin ng kumbensyon? A. Magkaroon ng sapat na ayudang pinansyal mula sa Estados Unidos. B. Magkaroon ng maraming kaalyadong bansa sa Asya. C. Magpasya ng isang batas na kikilala sa Pilipinas bilang isang bansang may sariling soberanya. At letter D, magpasa ng mga batas na may kinalaman sa kabuhayan at kalagayang pangkalusugan ng bansa. Para sa ika-8 katanungan, ang unang Republika ng Malolos noong Enero 23, 1878 ay pinasinayaan sa Malolos, Bulacan. Ano ang pangunahing layunin ng kumbensyon? A. Magkaroon ng sapat na ayudang pinansyal mula sa Estados Unidos. B. Magkaroon ng maraming kaalyadong bansa sa Asya. C. Magpasa ng isang batas na kilala sa Pilipinas bilang isang bansang may sariling soberanya. Letter D. Magpasa ng mga batas na may kinalaman sa kabuhayan at kalagayang pangkalusugan ng bansa. Muli, letra lamang ang sagot sa inyong papel. Para sa ika-9 na katanungan, naging daan ang bagong tatag na konstitusyon sa pagkaroon ng sapat na dahilan upang makapagsarili ang bansa. Alin sa sumusunod ang hindi kabilang sa hangarin ng Kumbensyon ng Kalayaan ng bansa mula sa Espanya? A. Maging probinsya tayo ng Espanya. B. Maging sapat ang kalayaan ng mga pinuno ng bansa na magpatupad ng batas. Letter C. Maging sapat ang mga batas na umiiral sa bansa sa pagsasarili ng bansa. Letter D. Maging isang bansa tayo na nagsasarili sa pagpapatupad ng batas. Sa ika-10 katanungan, ang mga sumusunod ay pangyayari na naganap sa pagbuo ng kasarinlan maliban sa isa. Alin ito? A. Nagpulong ang Kongreso ng Malolos. B. Pinasinayaan ng Republika ng Pilipinas. C. Pinagtibay ang kasarinlan ng Pilipinas. Letter D. Nagpulong ang bansang Espanya at Amerika. Alin diyan sa apat ang hindi kasali sa pinag-usapan sa pagbuo ng ating batas o ng ating kasarinlan? Uli,
Letra lamang ang sagot sa inyong sagutang papel. Para sa likhain ninyo, tignan nyo mabuti mga bata, kayo daw ay gagawa ng isang timeline. Pag sinabi nating timeline, ito yung pagkasunod-sunod ng pangyayari na naganap noong panahon ng Espanyol at pagkakaroon ng kumbensyon o kongreso sa Malolos. Ang gagawin ninyo, maaari nyo itong kopyahin sa inyong bond paper, yung long na bond paper. Pagagandahin nito gamit ang makukulay na papel o mga pangkulay ninyo, Crayola, kung ano man ang gagawin niyo dyan, upang mas kaakit-akit at maging maganda ang inyong magiging timeline. Lagyan nyo ng disenyo para mas maganda tignan. Mula dyan, buuin ang timeline, isulat ang letra ng mga pangyayari sa kahon sa tapat ng petsa. Saan nyo kukunin yung sagot? Nandyan din yung A, B, C, D, E, at saka hanggang F. Hanapin lamang nyo dyan, 5 po lamang yan, hanapin nyo ang pagkasunod-sunod ng pangyayari ayon sa ating natutunan sa aralin sa linggong ito. Uli, maaari nyo mapaganda ang inyong gagawin sa pamagitan ng paggamit ng makukulay na bagay o mga pangkulay. Ipapasa nyo rin ito kasama ng inyong tayain. 2 lamang ang ipapasa ninyo mga bata. Nawa mga bata, para sa aralin natin sa linggong ito, ay lalong naragdagan o nadagdagan ang inyong kaalaman tungkol sa ating kasaysayan, kung kailan naganap ang ating kauna-unahang paglaya mula sa mga mapanakop na dayuhan gaya ng Espanyol, sino ang namuno noon, kailan, saan, at kung paano rin nabuo ang ating bandila at ang ating pambansang awit. Dahil dito, naway patuloy nating palagahan ang pagkatatag ng Kongreso ng Malolos at ang deklarasyon ng kasarinlan ng mga Pilipino. Maraming salamat sa inyo and God bless. Muli, ito ang inyong guro, si Ginang Christy R. de la Cruz.